Hanggang ganyan na lang mga DDS. Hanggang ganyan na lang talaga yung kaya ng mga kokote ninyo. Ganyan, gulo-gulo, away-away, bardagulan, bastos-bastos. Di ba? Ganun-ganun na lang yun. Sabi ko eh. So ngayon, tinan nyo to, no? Meron pa yan dito eh. Ito pa, ito na. Ito nangyari naman to sa kabila. Ito, panoorin nyo to. Kaya aristoin ang adik na presidente, kami hinaharas nyo. Aristoin nyo ang adik na presidente, hindi kami. Ama! Mapayapa ka naman, nag-aharang ba kami? Hindi naman kami nagpabarikada. Nandito na nga kami sa gilid. Pabalik-balik, may patawa. Parang kawawa, no? Ito na wala kami sa gilid eh. Tatabayin nyo pa kami eh. Kung ano-anong mga negosasyon. Hindi po kami nandito para manggulo! I-disperse nyo kami kung i-disperse nyo. Di Magulo tapos. ba kami? Kailangan nyo ganunin! Ang mga kriminal, ang magnanakaw, yun ang aristuin nyo. Yung adik na presidente, yun ang huwag yung sundin. Kami ang mga mamamayan. Ang sahod nyo. Alam nyo, dapat nang inaaresto dito itong si Ka Eric. Kasi in the first place, mga kababayan, sinungaling po yung kalbo na yan. Hindi po siya NPA. Hindi naman NPA yan eh. Sa akin yan. Sa akin yan. Akin na. Hindi naman po NPA yan. Di ba? Ano ang sabi ni Ka Eric? Siya daw po dating cadre ng NPA. Pero hindi naman talaga siya NPA. Tauhan po siya ni Mabilog sa Iloilo. Puta kababayan ko yan. Oo. Tauhan po ni Mabilog yan dati. Nagtatrabaho sa munisipyo yan. Sinungaling po yan. Dapat siya po yung siya dapat po yung pinapakulong. Hindi si PBBM. O di ba? May one piece card naman ako. So yan ha. Oh. So ngayon mga babayan, no, bastos din to eh, no? So ano ba gusto kong ipunto no, sa video na to? Ganyan po talaga to mga bobong mga didas mga babayan. Kasi for example, no, kung mayroong taong galit sa akin, ako lang personally kung mayroong taong galit sa akin, tapos i-approach mo ako na, "Oy, Takero, gago ka, tangina mo ka, gago ka, galit ako sa'yo, gago ka, bobo ka." Oh, hindi kita papakinggan. Hindi kita papakinggan. Tangina mo, Takero ka, pangit mo, mukha kang unggoy. Wala, hindi kita papakinggan. Kayo din naman siguro, ganun din kayo. Pag may taong galit sa inyo, tapos ganun ang approach sa inyo, hindi nyo na papakinggan yan eh. Pero pag may taong galit sa inyo at lumapit, at sinabi, "Pre, pwede ba mag-usap tayo?" So kasi alam mo yung ginawa mo nung nakaraan, yung mga sinabi mo, medyo hindi ko gusto. Medyo nasaktan ako sa mga sinabi mo dati. So baka pwedeng next time, baka pwedeng doon makikinig talaga ako kasi ang ganda ng approach. No, kasi ang approach po masyadong what you call this, matalino yung approach. Paggalang-galang yung approach. Ito wala tong mga to. Bastusan lang talagang alam ng mga buwaka ng inang mga yan. Puta, adik na yung presidente, wala kang ebidensya. Sabi ni Ka Eric, adik ang presidente, huliin ninyo. Wala ka namang ebidensya ang adik yung presidente. Pero marami kaming ebidensya na peking NPA ka. O, pwede nga research yan kasi na-content ko na yun ilang beses eh. Peking NPA po yun si Ka Eric. Kahit po mismo yung spokesperson ng NPA mismo, hindi si Halandone yung isa nakalimutan ko ng pangalan. Tinatanggi na ikaw ay member ng NPA. Sinungaling. So yun mga babayan, so kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, no? Okay? So, hindi pala ako nagbabasa nito si Mark Ramos pala. So ito, last topic. Last topic ako. Last topic pala to. Last topic na pala to. Okay. So, hello po, no? Bati muna tayo. Hello po, no? Kay JTube, kay Ace, hello po kay Shiro Sansaki, kay Viola. So, mamaya pala, no? Magla-live stream po ako mamaya, mga alas 7 ata ng gabi siguro. So, kita po tayo, no? So, dyan po sa 200 po na nanonood. So, hindi pa po nakakapag-like po ng video po natin. Pa-like po, no? At syempre, dito po tayo, no? Kung saan hindi pa po nakakapag-follow po, dito sa Biran, pa-follow, pa-subscribe. At pati na rin po sa akin, sa main channel ko. Yan.
Sa Takeru Miyamoto, no? Pwede nyo po akong follow po dyan. Takeru Miyamoto. Oo. Yan. Yan, Takeru Miyamoto. Okay. Okay, so yun mga kababayan, no? So last topic po tayo, pag-usapan ngayon natin tong bagong statement nga po ni Sara Duterte. Na, tingnan ninyo So ngayon, meron pong bagong video si Sara. Na ngayon, pinagmamalaki niya nga po ngayon na malinis daw po yung confidential funds niya or your budget niya ngayong 2025. So, dapat lang. Kasi nasita ka na. Pero by the way, hindi pa rin po mabubura na may pagkakataon po sa buhay mo bilang vice presidente at bilang deputy secretary na magnanakaw ka. Hindi mabubura ng isang video. Dapat lang, no? Para makalimutan namin yung mga ginawa mo dati. So, ito yung sinabi niya nung ito yung bago niya statement eh. Saan na ba yan? Ito. Ilakayin natin to, no? So, sabi niya dito, tapang. Ano daw? Tapang kontra kasakiman, di ba? Binigyan din ni Vice President Sara Duterte ang dedikasyon ng Office of the Vice President sa paglaban sa korupsyon sa kanyang year-end report 2025. Ito'y kasunod ng pagbibida niya na unqualified opinion na nakuha ng OVP mula sa Commission on Audit na patunay na kanilang transparency at fiscal integrity. Alam nyo, no, hindi po, bobo talaga ng mga to. Hindi po ibig sabihin ng unqualified opinion, hindi ibig sabihin nun na na wala ng korupsyon. Magkaiba naman kasi yun. Nakailang explain na ako dito pero parang ginagawang tanga na lang po ni Sara yung mga supporter niya eh. So ano ma-explain ko ba? No? So yung unqualified opinion mga kababayan, na ibig sabihin nun, maganda, kompleto at presentable po yung pagbibigay po ng audit report ng Vice President, ng Office of the Vice President. Nakuha nyo ba yon? Ang ibig sabihin po ng unqualified opinion, ibig sabihin nun, maganda, maayos, presentable, walang kulang yung mga binigay pong report ng Office of the Vice President sa COA. Pero hindi ibig sabihin nun na walang korupsyon. Magkaiba kasi yun eh. Yung piniresent po ng kompleto doon sa mismong resulta na walang korupsyon. Magkaiba yun. Ayun ang ginagamit ng Vice President. Pero by the way, mga babayan, alam naman po natin no, na merong problema si Sara sa COA. Magkano ba? 12 billion ba? Hindi na 12 billion ata yun. 12 billion. Vice President. COA. 12 billion ba yun? Ito nga, 12.2 billion yan, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot to, ha? Hindi natin, saan na ba yun? Ito. Ito, yan, ito. Yan, no? 12.2 billion. One piece yan. 12.2 billion. Nawala ito yung disallowed DepEd funds. IDAS evidence versus BP. So, nabalita po ito 2025. So, di pa nasasagot hanggang ngayon. Tapos, sa mangyayari ngayon, mga kababayan, biglang siyang magbibida ngayon na malinis yung COA niya. So, ito yung report niya. Tinan nyo. Ito yung video niya eh. Warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw, ibabahagi ng Office of the Vice President sa inyo ang naging resulta ng taus-pusong serbisyo at katapatan sa bayan sa buong taon ng 2025. Medical and burial assistance. Alam natin, malaking hamon ang pagkawala ng pondo para sa ating 2025 yun. Kasi nga bistado na magnanakaw ka nung 2024, 2023, at 2022. Di ba? Napakatanga mo naman, Sara, kung tutuusin, na nabisto ka na magnanakaw ka nung mga taon na yan, tapos yung 2025, magnanakaw ka pa rin. At tanga-tanga mo naman pag ginawa mo pa yun ulit. Ibida mo yung nangyari nung nung 2022, 2023, at 2024. Ayun ang sagutin mo. Hindi namin kailangan yung bago. Kasi, ano ko ba? Nakuha niyo ibig kong sabihin?
Hindi pa po tapos yung issue ni Sara dun po sa mga sa confidential fund, dun po sa katangahan niya sa DepEd, hindi pa tapos yun. Ngayon, ang gusto ni Sara, hindi, talon na tayo. 2025 agad pag-usapan natin. social services ngayong taon. Ngunit sa bawat krisis na hinaharap ng ating kababayan, kailangan ng gobyerno ng matatag na solusyon. Hindi kami pumayag na maging dahilan ang kakulangan ng budget para maputol ang serbisyo. Sa halip, nakipagtulungan kami sa ibang ahensya ng gobyerno at nagtagumpay na makakuha ng alternatibong pondo. Dahil dito, nananatiling bukas ang ating assistance windows nitong taong 2025. Nakapagbigay tayo ng tulong sa 4,643 na Pilipinong may karamdaman. At nakatulong ang ating Bureau Assistance sa 1,000. Yung karamdaman sa pag-iisip, natulungan mo ba? O, parang ikaw, may karamdaman ka sa pag-iisip, natulungan mo ba yung sarili mo? O, nagpa-psychotest ka na ba? Ha? Nagpa-psychotest ka na ba? Pangako mo yan, di ba? Psychotest. Ginawa mo ba yon? 377 beneficiaries. Ito ang pruweba na kung may puso at paninindigan para maglingkod, laging may paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Disaster relief and relief for individuals in crisis and emergencies program. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Alam niyo, sumasakit ang ulo ko pag si Sara nagsasalita. Parang hindi siya abogada. Parang hindi siya vice presidente. Parang elementary magsalita. Binabasa niya na nga yan para pa siyang vice presidente magsalita. Para siyang elementary para siyang elementary magsalita. Nakakahiya po yung ganyan. Naku mga kababayan, tandaan niyo ha. Kayo yung mga bobong mga DDS, no? Gusto niyo maging presidente yan? Ganyan magsalita? Mga kababayan, no? Kami po sa Office of the Vice President. Ang ating Disaster Operations Center ay patuloy na naghahatid ng agarang Tignan yung mukha niya, tignan yung baka niya. Tignan niya. May binabasa, puta! tulong. Oh. Sa kabuuan, umabot sa 73,000. May binabasa! Yung binabasa niya nasa harapan mismo ng camera. Oh. 54 na pamilyang Pilipino na naapektuhan ng kalamidad ang ating natulungan. Kabilang dito ang 9,129. Namin. Sobrang big. Talo pa kita. Ako, nagbablog ako dito. Wala akong binabasa. Talo pa kita. Oh. Ako, pag sinabi mo sa akin, Takero, nung nagawa mo ngayong taon, oh. Ako masasabi ko yun na walang script. Oh. Oh, may teleprompter, no? May teleprompter. Na pamilyang nakatanggap ng donated items. As part of our rapid response to the 6.9 magnitude earthquake in Cebu and the Mount Canlaon eruption, OVP distributed 2,514 bags of 25 kilo rice. Kamakailan? 25 kilo rice. Sa ngayon, mga babae, sa hindi. May effort ang vice presidente na makatulong. Pero ang point natin dito, hindi po mawawala sa isip ng taong bayan na ang unang 3 taon mo bilang vice presidente, palpak ka. Yung unang 3 taon mo bilang vice presidente at bilang deputy secretary, nababoy po ang DepEd. Alam niyo kung anong pinakakinainisan kong ginawa ni Sara Duterte, mga babayan? Yung pinauso niya po yung bribery. Doon po sa loob ng DepEd. Tanan ninyo may mga empleyado po sa DepEd na matatagal na. 1970s pa lang nandun na. Kumbaga doon na tumanda. So, ibig sabihin nun, magandang performance ng mga taong ito, ng mga empleyado na to sa DepEd. Sipin nyo, paano pa ni Apo Lakay, nandun na sila. 1970s pa. Di ba? Pero, anong nangyari ito mga babayan po, no? Dahil po sa gusto makakuha ni Sara Duterte ng simpatya, ang ginawa niya po, binili niya. Nag-bribery po siya. Isa na nga po dito si Gloria Mercado.
Di ba si Gloria Mercado, di ba? Matagal na sa DepEd yan. Maganda na po yung performance niyan. Meron na pong ano yan, meron na pong magandang makukuha benepisyo po yan pag nagretiro po yan. Binigyan po ng bribery ni Sara. Ano nangyari? Nabastos yung ali. Hindi po kinayanan yung ginagawa po ni Sara sa DepEd, nag-resign. Oh, imbis na sana imbis po sana na mas madadagdagan pa sana yung benepisyo niya pag retiro niya, wala. Nabastos po sa ginawa ni Sara. So, ayan mga kababayan. Di ba? Yung bribery po, tandaan po natin yung bribery, ano po yan? Impeachable offense po yan. So ngayon, alam nyo, no, itong ginagawa ni Sara, gusto niyang kalimutan na yung unang 3 taon. Focus tayo ngayon. Maganda ginawa ko ngayon, no. 2025, tinan nyo, dami kong pinamigay. 2025, tinan nyo, ganda, dami ganda. Ganda, no, 2025. Pero paano yung mga nakalipas? So, pinipilit niya pong kakalimutan yan. Siyempre, pag nakalimutan, baka hanggang eleksyon makalimutan. Baka manalo pa to. Di natin masabi kasi sabi ng iba, takero mo ko masyadong mag-isip kasi di naman mananalo si Sara. Sa ngayon, oo. Pero tandaan po natin, nag-iiba po yung political roller coaster po sa Pilipinas. Paiba-iba yan. Di mo alam kinabukasan may bagong issue, bida na naman ng mga Duterte. Di ba? Oh. So yun mga babae, so kayo po, nung masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Sara na bagong pautot niya nga po, no? So, well, ang point ko lang dito, no, sana wag mo natin kakalimutan na yung unang 3 taon po ni Sara is talaga disaster po talaga. Wag po tayo papayag na dadaanan niya po tayo sa ganito. Diba? So yan, so pa-comment na po sa baba mga kababayan at syempre, no, pa-like, pa-subscribe. Diba? At pa-share na rin po ng video po na to. Yun. So thank you mga kababayan. Ako po si Takeru Miyamoto. Thank you po sa mga nakasama po natin sa live stream po natin ngayong araw. Kita po ulit tayo bukas ito po sa Biran PH. At syempre po, no, susunod po si Niolo ata mag-live stream din po ngayon. Yan. So actually, no, habang nagla-live ako, meron akong mga One Piece card. May One Piece card na naman akong dumating. Ang laki na ng nagastos ko dito. As in, malaki na talaga nagastos ko dito. Kung makita nyo lang sana, no, may mga laruan pa ako doon, no, mga binili. Yan. Kaya ako tinanggap to itong Birahan PH pambili ko ng mga ko to ng mga collection ko. So, salamat sa Team Mark Ramos, at kay Mark Ramos mismo, no. Yun, so salamat po sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo bukas. Salamat po kay Annalyn, tama ba? Si Alaga 143, si Tommy, si Mr. X, maraming salamat. Okay, si Juliet, si Hiro Sansaki, si PJ Tube. So, yan, si Aima Laiko, grabe. Si Tommy, Hiro po, yan, Alaga 140. So, salamat sa inyo lahat. Salamat po, thank you po, salamat. Kita tayo mamaya sa channel ko, no. Thank you po.